Aha, dito nagkamali ang China, 'no? Akala nila hindi papalag ang Pilipinas kaya palagi silang agresibo mga tol. Kaya palagi silang nambubulas. Yan ang ating panonoorin mula rito kay BTV Pinas. Yan mga kapatid, binasa ko lang din kanina yung title, no? So bago natin ito simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang mga kapatid dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary kung saan ay parang nag-uusap lang din tayo at nagbibigay tayo ng ating mga reaction video. Siyempre, wag nating kalimutan mag-subscribe mga kapatid dito sa YouTube channel na to at click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video ganito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. At heto na nga kabayan, matapos ang matagumpay na joint maritime ng Pilipinas at Estados Unidos na isinasagawa sa bahagi ng West Philippine Sea, isa na namang dagok para sa China ang magtatapos ngayong araw na Maritime Cooperation Activity na tinawag nilang MAC. Ito ay sa pagitan ng bansang Australia at Pilipinas, kung saan ay labis nitong papalakasin ang ugnayang pangmilitar at depensa ng bansa. May kinalaman kaya ito sa ginawa ng China na ikinasugat ng isang Australian Navy? At bad trip din ng Australia dyan sa China mga tol. Biruin mo no, nasa EEZ na ng Japan, no? Doon nagsasagawa ng parang misyon at doon may isinasagawa itong Australian Navy. Umepal pa. Umepal pa yung China mga tol. Nandoon na sila sa exclusive economic zone ng Japan. Dapat yung China nandoon lang sila sa ano nila no? Sa lungga nila, hindi na sila lumalabas pa Gumagawa sila ng problema yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ang mga naval at air asset ng Armed Forces of the Philippines kasama ang Australian Defense Forces ay nagsagawa ng mga aktibidad sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay inanunsyo din ng Armed Forces nitong linggo lamang bilang bahagi ng Inaugural Maritime Cooperation. Ang Maritime Cooperation Activity o MAC ay idinisenyo upang mapahusay ang bilateral interoperability sa maritime security at domain awareness, maging ang pagpapairal sa mga protocol at pahusayin ang kakayahan ng bawat kaisang bansa. At sa pamamagitan din ito ay lalo pang mapagyayaman ang mas malapit na kooperasyon sa pagitan ng militar ng Pilipinas at bansang Australia. At ito ay mayroon lamang 3 araw na pagpapatrolya sa bahagi ng West Philippine Sea. Tulad sa naunang maritime patrol kung saan ay patuloy na nagmamatyag ang mga warship ng China sa mga galaw ng Pilipinas at Estados Unidos habang tinatahak nito ang kahabaan ng West Philippine Sea. Ang Maritime Cooperation Activity naman ng Pilipinas at Australia ay masidhiring binabantayan ng People's Liberation Army ng China. Subalit, hindi tutulad sa ginawa ng China noong nasa bansang Japan pa ang barko ng Australia kung saan ay lubhang dinikita nito ang barko ng Australia na HMAS Toowoomba na kasama ngayon sa maritime patrol sa West Philippine Sea. Ang pagdikit ng barko ng China sa barko ng Australia ay nagdulot ng pagkasugat ng isang Australian diver. Subalit ang insidenteng iyan ay tila isinawalang bahala lamang ng mga opisyal ng China, maging ang mga military opisyal nito. Ang ganyang uri ng insidente ay hindi na bago sa international community dahil alam na nila ang hindi magandang pag-uugali ng China na lubhang nakakasira sa umiiral na kapayapaan sa Indo-Pacific region. At hindi lang international community mga tol, no? Unti-unti lalaganap na yan sa buong mundo mga tol ng hindi kagandahan talagang pag-uugali nito mga Tsekwa. Kaya nga todo-todo rin ang gastos na ginagawa nila mga tol para sa pagpapakalat ng disinformation. Diba? Para sa pagpapabango ng kanilang mga pangalan at gumagamit din sila ng mga influencer, mga vlogger. Pero number 1 nilang binibrainwash mga tol. Number 1 nilang
inuuto is yung nandoon na mismo sa kanilang bansa. Kasi sa labas mga tol, ano na sila wala na silang kredibilidad Sinira na sila ni Xi Jinping mga tol So every time na may nangyayari dito sa West Philippine Sea mga tol o dito sa tinatawag nilang South China Sea na kanilang binakuran ng 10 dash line nila, laging meron silang balita na ipinapakalat doon sa kanilang mamamayan. 'Di ba? Meron silang laging pambabaliktad ng kwento, laging pinaalis nila yung ganito, pinaalis nila yung ganyan, sila yung malakas, sila yung matapang, sobrang lakas ng puwersa nila kaya wag mangangamba ang mga mamamayan nila dahil sila ang pinakamalakas sa mundo, mga ganung mga bagay mga tol. Sobra-sobra. Sa magtatapos ngayon na Maritime Cooperation Activity, kabilang sa mga naval units na lumahok sa exercises ay ang Philippine Navy vessel na BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur. At sa bahagi naman ng Australia ay ang Royal Australian Navy Frigate na HMAS Toowoomba. At sa himpapawid naman ay dalawang Super Tucano turboprop light attack aircraft ng Philippine Air Force ang lumahok sa naturang activity. Hindi pa kasama dyan ang 5 surveillance aircraft ng Philippine Air Force at isang Royal Australian Maritime Surveillance Aircraft. Sa mga isinagawang maritime patrol sa West Philippine Sea sa loob ng 2 linggo, kasama ang 2 dambuhalang kontinente, ay isang napakalaking dagok para sa China dahil ang ganitong uri ng mga pagsasanay at mga aktibidad ay nagpapahiwatig lamang na sa oras na tangkain o subukan ng China ang hindi nito magandang layunin sa Pilipinas ay nariyan ang 2 kontinente na handang tumulong oras na tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Kaya't ang Pero hindi natin mga kapatid dapat asahan yung mga yun yung sinasabing nandiyan ang 2 kontinente na handang tumulong. Hindi rin natin kailangan pakaasahan yun o maging malakas ang loob natin dahil dun sa mga yon Wala tayong ibang aasahang mga bansa mga tol. Siguro susuporta sila pero hindi naman siguro yung to the point na sila na yung parang bansa na nila ipaglalaban nila. Hindi naman siguro abot sa ganun. Pero kailangan talaga ng bansa natin na mag-focus diyan, magpalakas palalo, papalakasin pa natin yung ating puwersa kasi ang maaasahan lang talaga natin mga tol, mga sarili lang din natin, itong bansa lang din natin. Sa gawa ng mga pagsasanay ay isa talagang napakalaking hamon sa China dahil hindi nila basta-basta magagawa ang mga nais nilang gawin sa karagatang sakop ng Pilipinas. Lalo pa ngayon ay halos lahat ng bansa sa Indo-Pacific ay ayaw sa mga ginagawa ng China. Isa na nga dito ay gusto ng China na dominahin ang buong South China Sea at kontrolin ang kalakalan sa Indo-Pacific region na labis na makakaapekto sa pag-unlad at ekonomiya ng isang bansa. Kaya't ang mga bansa tulad ng Indo-Pacific ay suportado ang pagkakaroon ng mga joint maritime patrol sa West Philippine Sea, maging ang South China Sea upang ihayag ang malayang paglalayag ng mga barko at pagdaan ng sasakyang panghimpapawid na naaayon sa internasyonal na batas. Ito ay para sa isang ligtas at mapayapang Indo-Pacific region. At sa karagdagang balita, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na habang pinapalakas ng bansa ang depensang panlapas, ay napakahalagang unahin ang mga kakayahan na makabuluhang makakatulong sa ating mapagkakatiwalaang postura ng depensa. Sa layuning ito, susuriin ng Department of National Defense ang mga kinakailangan na kakayahan para sa Scout Ranger at upang may pagpatuloy ang anumang opsyon na magpapahusay sa kakayahan sa operasyon maging epektibo upang makamit ang nais na depensa. Sabi pa ng Pangulo na sa pagbibigay ng mga kinakailangang resources at support ay makakaya ng ating Scout Ranger kasama na ang Special Forces Unit na suportahan ang ating sandatahang lakas upang makabuo ng isang malakas at mas mapagkakatiwalaang puwersa na kayang depensahan ang bansa laban sa kasalukuyan at hinaharap na banta.
Ang ganitong uri ng pagsasanay ay makakatiyak tayo na sa oras ng pangangailangan na depensahan ng ating bansa ay mayroon tayong malakas na puwersa upang magpabagal sa galaw ng kalaban na may hindi magandang layunin sa ating lupang sinilangan. At ito na nga ang China. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa video na ito? Etong China kasi, 'di ba, tulad ng sinabi ko nung nakaraan, feeling nila kasi pag-aari nila tong pati Pilipinas, no, pag-aari na nila mga tol. Yung mga ginagawa natin, mga joint military exercises, joint maritime patrol, lahat 'yan pinipigilan nila at nag-e-express sila ng kanilang galit mga tol. Nag-e-express sila ng kanilang pagkadismaya, ng kanilang pagkainis, no? At ang dami nilang inaakusa sa atin, ang dami nilang ibinibintang mga tol. Pero tulad nga ng sinabi ng ating pamahalaan, wala silang karapatan, 'di ba? Wala silang karapatan para pigilan tayo sa mga ganito mga bagay natin. Yung mga pambabaliktad nila ng kwento, sinungaling nga naman daw talaga sila. 'Di ba? So ikaw bilang isang Pilipino mga kapatid, ano masasabi mo dito sa patuloy na ginagawa ng Pilipinas na pagpapalakas at syempre sa patuloy na ginagawa naman ng China na panghaharas? Alright? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.